Mayroon yan, nakalimutan yung isang wordings niya eh. The gates are made, okay, the gates are made of pearl and the streets are made of gold. Yun pala. Sorry, nakalimutan ko. Okay. Ganun nakatanda yung kantang yon. Pero ang gandang balik-balikan ng mga kanta noon. Di ba, Madam Miriam, kanta ka rin ng luma sa susunod. Okay. Kasing edad yun ng My God is Real. Okay, tuloy po natin, A Living Hope. We are discussing the first epistle of Peter. Nasa chapter 1 pa lang tayo. Natapos na po natin yung verse 1, chapter 1, verse 1, chapter 1, verse 2. Last Sunday, natapos po natin yung chapter 3, verse 3, I should say, chapter 1, verse 3. At dinidiscuss natin dito from 3 to 5, yung binasa ko po, 1, 3 to 5, ay yung topic na living hope. And we are discussing the theme na the reasons why our hope is a living hope. Bakit ang ating pag-asa ay buhay na pag-asa? So ibig sabihin, pag buhay, talagang pag-asa. Amen? Hindi yung pag-asa na wala talagang kabuhay-buhay. Kaya makikita natin bakit. At nasagot natin that it is a living hope. The first reason in verse 3 ay because God is merciful. We are on our text. Hindi na po kaalis dyan. Because God is merciful. Dahil ang Diyos natin ay mahabagin. Okay? Punong-puno ng habag. At ang ating basihan ng ating pag-asa ay hindi po sa ating sariling sa ating perfection o sariling katuwiran o kabanalan. Nakabase ito sa habag ng Diyos. Dahil naligtas po tayo dahil sa habag ng Diyos. Kinaawaan tayo ng Panginoon because of His mercy. Sabi ng Biblia, we are all sinners. Nireview ko lang for all have sinned, fall short to the glory of God. But by the mercies of God, sabi ng Biblia natin, doon po sa Romans chapter 5, verse 6, verse 8, and verse 10, when we were yet sinner, Christ died for us. And that is the mercy of the Lord. Kailan namatay si Kristo? Nung tayo ay makasalanan pa, nung tayo ay mahina pa, nung tayo ay kaaway pa ng Diyos, namatay siya sa atin. At yan po ay awa ng Panginoon, kaawaan po ng Diyos. At kahit po ngayon na Kristiyano tayo, at nagkakamali pa rin tayo, sino rito ang hindi nagkakamali? Sino rito ang hindi nagkakasala? And we felt guilty. Pero alam niyo po, dahil sa habag ng Diyos. That's why we are using 1 John chapter 1 verse 9. So makikita natin na ang habag ng Panginoon ay nandun. Makikita natin sa 1 John 1:9, continually kahit na tayo po ay nanghihina, ang dami ng ating mga nagagawang pagkakamali. Kahit ngayon, kinahabagan na nga tayo ng Diyos. We have experienced the mercies of God. Nagkakamali pa rin tayo, nadadapa pa rin tayo. But God continually bestow this mercy as written in 1 John 1:9. Nireview ko lang natin. Hindi ko na kanto. So, makikita natin, abundant ang mercy ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore by the brethren, by the mercies of God, ang basihan kung bakit kailangan mong ialay ang Panginoon, ang buhay mo sa Panginoon because of the mercies of God. Bakit ka nandito ngayon? Because of the mercy of God. Amen. Bakit ka nagising kaninang umaga? Dahil sa habag ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa iyo ay ang naging basihan niyan ay the mercies of God. At bakit buhay ang ating pag-asa? Because God is merciful. Amen. Amen. Pangalawa, dito sa ating verse, rinibilang natin ay because Jesus is alive. Our Savior, the founder of Christianity, yung pong nagpasimula ng Kristyanismo, nagpasimula ng pananampalataya natin, ay hindi po patay,
buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. The founder of Buddhism, the founder of Hinduism, the founder of communism, they all died. At hindi na nabuhay na maguli. But Jesus Christ died and rose 3 days. Amen? Sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na maguli. At siya ngayon, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4, siya ngayon ay nakaluklok doon sa trono sa langit. Purihin po ang Panginoon. Buhay siya at nararanasan natin siya sa araw-araw. That's why we encounter Him. And that is our hope. Hindi po patay ang ating tagapagligtas. Buhay po siya. Amen? And He is with us. That's why His name is Emmanuel. Kaya nakakatakot yung pangalan na Emmanuel tapos luko-luko pa. Ano ba ang ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Tapos yung pangalan na Emmanuel, tapos yung Emmanuel luko-luko. Kaya nakakatakot. Kaya mga, wag nyo yung pangalan, pati yung Jesus, pinapangalan nyo, Jesus. Tapos manibrong. Tapos, pangalan na Jesus, tapos nabartak, pangit no? Jesus ang pangalan, tapos mamartak. Okay. Kaya mag-ingat naman kayo sa pinapangalan. Now, He is alive. Jesus is alive. Amen. And because He is alive, He is with us. Wherever we go, wherever we are, whatever situation that we have, He is with us. And as written in footprints in the sun. Nakagawa na ba kayo sa request ko? Mga artist, hindi ba kayo gumawa? Yun lang request ko. Regalo nyo sa birthday ko. Magandang portrait ng footprints in the sun. Wow. Uguspay mo ito, kaya maganda na yon. Pero ngayon lang ko mag-request ng regalo ko sa birthday ko, portrait ng footprints in the sun. Yan, di ba? Ang ganda nun. Sabi niya, Lord, bakit mo ako iniwan during the times that I have my hardship? During the times of my trials, bakit mo ako iniwan? Alam niyo yung pinakapaboritong parte? My son, my precious son, hindi kita iniwan. But when that time, that's the time that I carry you. So because Jesus is alive, whatever situation that we have, ano man ang pinagdadaanan natin, ano man ang problema natin, pinagbagsabagan man tayo ng langit at lupa, ang mga Kristiyano ay lagi pa ring nakangiti at may pag-asa dahil buhay ang kanilang manliligtas. Amen! Ang bigat ng problema, ang daming problema, ano pa ang mga description natin? Ang bigat ng problema ko, ang lalim ng problema ko, ang dami kong problema. Marami man yan, buhay ang Diyos mo at buhay ang Diyos ko. At dahil buhay siya, kaya niyang resolbahin, kaya kanyang iligtas sa bawat problema ng iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tama yung kanta, there is no problem too big. God cannot solve it. There is mountain too tall that God cannot move it. There is no storm too dark. God cannot soothe it. If He carried the world, the weight of the world upon His shoulder, He can carry you. Why? Because He is alive. Kaya yung cross natin dyan, puti ang nakasabit, hindi tao, kasi buhay siya. Amen. Amen. Kaya, sabi ko nung linggo, yung mga cross ninyo, tignan nyo kung mga nakasabit. Ibig sabihin yan, crucial kasi yung pagkabuhay. Okay, pangatlo, ito lang po ang didiscuss ko ngayon. Okay, mag-alala. Because, anong una? Because God is merciful. Pangalawa, because Jesus is alive. Pangatlo, because of the nature of our inheritance. Dahil sa ating natura ba talagang ng nature? Dahil po sa natura ng ating mana. Okay. Ano ba yung mana natin? Okay. Sino rito ang may inaasahang mamanahin?
Taas ang kamay. Sino rito ang mga may inaasahang mamanahin sa mundong ito? Okay, yung father ko, may pinamana na siya sa akin. Kaya tumawa siya nung sinabi ko sa kanya ang dami mong dapat ipamana. Ang ipinamana mo pa sa aming magkakapatid, varicose vein. Ang dami niyang, si father ko talaga, ang dami niyang dapat ipamana sa amin. Sabagay, namana ko naman yung kagwapuhan niya. Oh. Okay. Pero ang dami, yung pang varicose vein ang pinamana niya. Kasi may varicose vein ako, yung kapatid ko mayroon din, yung kapatid ko sa Baguio mayroon din. Hindi ko pa natatanong yung kapatid ko sa California kung mayroon din. Pero pag uwi niya, titignan ko rin kung mayroon. Lahat kami, mayroon. Kaya sabi ko, ang dami mong dapat ipamana, ito pa ang pinamana mo. Anong pinamana, anong minana nyo sa mga magulang ninyo? Sino rito ang nagmana ng high blood? Sino rito ang nagmana ng diabetes? Kaya ang daming ipapamana, ang daming mo ipapamana. Sasabihin mo sa si Doc Atoy, sabi niya, ikaw anak ko, dahil ikaw ay malapit sa akin, ipapamana ko sa iyo high blood. Ikaw anak ko, dahil malambing ka sa akin, matamis ka, malambing ka sa akin, ipapamana ko sa iyo diabetes. At ikaw, dahil bunso ka, at ikaw ang pinakapaborito ko, ipapamana ko sa iyo mga bukol-bukol. Grabe ano. May mga mana, di ba? But we have inheritance in heaven. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Amen. At alam nyo ba, na yung mana ay talagang nagbibigay ito ng buhay na pag-asa sa atin. If our inheritance is good one, no nasaya at mana tayo, our hope is good. Mangnamnama tayo. Now, I wonder why, at nasagot yung habang nag-aaral ko, dito ko napagtanto, na tama yung sinasabi rin ng mga magulang. Anong sinasabi ng mga magulang sa kanilang mga anak? Mag-aral kang mabuti dahil yan lang ang maipapamana ko sa iyo. At alam nyo, in what way, okay, out muna ako doon sa inheritance in heaven. Alam nyo, in what way, that is a strong hope. Bakit? Yung kayamanan nauubos. Naniniwala kayo na nauubos ang kayamanan? Nauubos ang kayamanan. Yung mga lupa nawawala. Di ba? Ano ang hindi mananakaw sa'yo? Edukasyon. In somewhat way, in a secular thinking, in a practical thinking, may tama sila. Okay, doon sa secular thinking kasi nga, yung pinag-aralan mo, dumaan man ang panahon, hindi mawawala yon. Okay? Lalo na ngayon, pag pumasok ka ng trabaho, ang qualification, karamihan ay, college, graduate, 4 years course. Minsan high school graduate. Pero ngayon, yung mga high school graduate, anong bagsak nila? Sales lady, construction. Okay. Be proud. You are a tricycle driver. Your wife is katulong. Yun talaga. Yun ang realidad. Kaya nga, naalala ko yung kanta ni Fernando Po Jr. Yung doon ay kaya kong igapos, ihip ng hulan. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon akong dangal. Di ba? Naalala yung kanta yun? Di sana'y mayroon akong dangal. So, in what way, kinukulang yung good and poor na mana.
Maganda rin na may mana dito sa mundong ito na mga, yung pustiso ng lola mo. Okay. Pwedeng sanla yun. Oo. Yung mana, di ba? If our inheritance is good one, our hope is strong or living. Pero if our inheritance is poor in one, our hope is weak and dead. Yun yung sinasabi ko. Kaya nga po, alam nyo, yung kayamanan, pag ipinamana mo sa mga anak mo, pinag-aawayan yan. Ano ang sanhi ng pag-aaway ng mga magkakapatid sa mga panahon natin? Lupa. Bakit? Adamang kami na nagtikakabsat nga naprapartak. Naprapartak. Nalalaing nga umakop. No ka mas lisakin ni Anika, no panangan, nalalaing nga mangan ni Anika. Adado balon na. Tamani po nagtugawak jay mangmangan, aging ganang aging gana tatamang mangan sapay. Isong adado bingay na. Naprapartak. Pinag-aawayan yan. Kaya nga po, pero pag may edukasyon ka, hindi ka na dapat makipag-away. Sa practical yon. But let us go in a spiritual realm. Ang pinakamagandang pamana na dapat nating makita ay hindi yung mundong ito. Dahil sa ayaw nyo man sa hindi, sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, mamamatay ka rin. Huwag kang matakot. Totoo na. Sugutin mo rin. Ikaw rin. No? Diba? Oo. Mamamatay ka rin. Mamamatay rin tayo. O, sino rito ang hindi mamamatay? Taas ang kamay. Darating din tayo dyan eh. Realidad yan sa buhay. Walang awan iti agbato iti daytoy nga lubong. Walang mananatili sa mundong ito. Tignan mo nga, tignan mo yung mukha mo sa kwan, di ba ang ganda-ganda mo noon? Wala kang wrinkles. Flawless ka. Si Pastora noon, Coca-Cola shape. Ngayon, Coca-Cola shape pa rin siya. In can. Diba? Kasi, nagbabago ang lahat eh. Tumatanda tayo. Yung isip, kahit yung isip mo bata pa, matanda na yung mga edad natin. Kahit ang feeling mo ay, mga bats, di ba ang feeling natin ay 30 years old lang tayo? Mga bats. Oo, ang feeling namin. Kaya nga, pinapaitim pa namin yung buhok namin eh. Feeling namin, feeling 30 years old. Pero sa katotohanan, tumatanda tayo. Yung mana mo, yung pinatayo mong bahay, na ilang, na 7 bedrooms. Bakit 7 bedrooms? Kasi gabi ng Lunes, sa isang bedroom ka matutulog. Every night, ibang kwarto. Ang galing namang yaman, di ba? 7 bedrooms. 5 kayo in the family. 7 times 5. 35 bedrooms. Kahit na ganun kalaki ang bahay mo, kahit dami kang mga sasakyan, kahit marami kang mga lupain, kapatid, iiwanan mo rin yan. Di mo madadala yan. Kahit na ipamana pa sa'yo yan. Hindi mo madadala yan eh. Bakit po? Kasi panandalian lang ang buhay mo. Biruin mo, magkakaroon ka ng maraming kayamanan, ini-enjoy mo yung bahay mo. Ilang taon ka lang titira dyan? 70. But our inheritance in heaven is eternity to eternity. Palapakan natin ang Panginoon. Halimbawa, 70 taon ka, mandami mo kayamanan tapos pinabayaan mo. Tama, yung sabi ni Jesus Christ. Anong mapapala mo, makuha mo ang buong mundo. Mawala mo naman ang kaluluwa mo. 70 years that you will stay in your good house na sinasamba mo. Yung sasakyan mo, ni ayaw mong madapuan ng langaw.
O minsan, pati yung anak mo, ayaw madapo ng langaw, di ba? Pero alam nyo ba yung anak mo? Yung anak mo, sabi nga kanina ni Juan, sabi kanina, nayayakap yung sister Dalisay, noon nayayakap niya yung anak niya. Ngayon, nahihiya na silang yakapin ka. Si Rom Jubid nga, ayaw niya ng payakap. Kala mo naman, binata na, bata pa naman. Wala pa kang girlfriend. Kaya yun ang puntos eh. Aalis din sila. Mawawalang lahat. Pero yung inheritance natin in heaven, panandalian. Now, let us go. Okay, anong describe ni Peter? Okay, anong description ni Peter? Sa verse 3, sundan niyo ako, hindi na tayo aalis dito. Dito lang tayo sa verse na ito. Okay. Anong sabi diyan? Verse 3. Verse 4, I should say. Verse 4. Sorry po. Verse 4. Ang bagong buhay, Brother Virgo, may asawa ka na, yung spotlight, hindi pa nagawa. Okay. Verse 4. Na nakakamtan natin ang isang kayamanang walang kapintasan. Okay. Di nasisira at di kumukupas. Anong description niya? We have an inheritance na di, ano sabi doon? Nasisira. Incorruptible. Yung sa Greek word na incorruptible ay aptartos. Aptartos. Meaning meaning niya ay imperishable. Hindi po nawawala, hindi po nabubulok. Purihin po ang Panginoon. Nawawala ang lupa, nawawala ang kayamanan, kahit pa ang bangko mo ngayon, ang nasa bangko mo ngayon ay 10 digits, maubos din yan. Maubos din yan. Sa alam nyo ba, hindi mawawala yan? Tignan nyo nga si Navarrete. Si Rolando Navarrete, the bad boy of the Jangas City or General Santos City. Yung kayamanan nyo noon, kasing dami ng kayamanan ni Manny Pacquiao nung nagbuboksing siya. Anong nangyari sa kanya? Anong trabaho niya ngayon? Kargador sa Peaceport sa Jansan. Once in a while, napakayaman niya. Pero nawala rin ang lahat. Kaya minsan tama yung sabi ng kanta, gulong ng palad, minsan na sa ibabaw, minsan na sa ilalim. Pero yung awit naman ng isa, di ba ang buhay, sabi niya, parang minsan na sabi, bakit ako nasa ilalim pa rin hanggang ngayon? Ano nung pinagkakanta nila. Pero alam niyo po ba, na yung mana natin ay una, hindi po hindi po siya nasisira. Hindi kagaya ng mundong ito. Unlike the present heaven and earth. Alam nyo ba na mawawala ang mundong ito? Sige. Patunayan natin. Maburak-burak to amin ngayon elemento ti daytoy nga daga. Isu kakaasimot dagiti gagayem tayo. Nakakaawa yung mga kaibigan natin na magmamana ng lupa. Yung mga kaibigan natin, maramarkahan na rin pala yun. Alam nyo po ba, Sister Chet, yung bahay mo, may nakamarka na kung sinong may-ari noon. Oo. Yung bahay mo, Sister Vilma, may nagmarka na doon. Alam mo ba itong church natin, may nagmarka na kung sino may-ari. Bakit? Sa kanila daw ang lupa eh. Pero ang sabi ng 2 Peter, chapter 3, verse 8 to 10, ano sabi niya doon? Lahat ng elemento sa mundong ito, lahat po ay matutunaw. Nabasa nyo na yon? Basahin nyo yon, 2 Peter, chapter 3. Verse 10 to 13. Kung noon ang mundo ay nasira dahil sa tubig, during the time of Noah, di ba nasira noon? Nasira noon. Ang mundo. Ang sabi ng Bible natin, noon tubig, ngayon ay apoy. Hindi pa nga po dumarating ito. Ano nang nangyayari? Ang init na nga, ang sobrang init na nga. Ang dami na ngang namamatay dahil sa sobrang init.
See? Posible ba itong mangyari, Pastor, yung nasa 2 Peter chapter 3, verse 10 to 13? Yes. Bakit? According to the study, yung ating pong ozone layer, napakaluwang na po ang kanyang butas. Direkta na pong pumapasok yung talagang galing sa sun na init natin. Kaya makikita natin mga kapatid, kaya nga nagkakaroon na ng tinatawag na climate change. Itong 2 Peter, kaya nga po, ang ibig kong sabihin, dito sa mundong ito, lahat ay walang permanente. Lahat ay mabubulok. Pero yung titirhan mo, mana mo sa langit, puri mo Panginoon, kailanman ay hindi mabubulok. Undefiled. Undefiled. Yung undefiled, hindi nasisira. Okay. Ang Greek dito ay amyantos. Meaning, dalisay. Wow. Dalisay. Ano pa? Ano pang synonyms ng dalisay? Malinis. Undefiled eh. Undefiled, ibig sabihin parang yung dalaga na never been touched, never been kissed. Di ba? Pure. Ayan. May dalawa akong kinasal na self-confess sila. Alam niyo kung saan nila kinonfess sa kasal nila? Doon mismo sa kasal nila. Doon sa marriage vow. Isa, taga-Bani. Wow, pala pa naman taga-Bani. Isa, taga-Dasul. Sabi ng taga-Bani, ng kinasal ko, sabi niya, sabi ng groom, Pastor, huwag mo nang habaan. Bakit? Sabi ko, huwag mo nang habaan yung... Kasi naman, ako nang ang nangasal, ako pang kinuha nila mag-MC sa reception. Nag-MC, huwag mo nang habaan yung MC, pag-MC mo sa reception. Huwag kung ano nang sabi mo, Pastor. O, sige, bakit? Kasi, Pastor, hindi ko pa nahahawakan yung kanyang kamay. O, kaya, taga-Bani yun. Tinanong ko naman, totoo ba? Oo, Pastor. First boyfriend mo ba? Oo. Hindi pa niya nahawakan ang aking kamay. Ngayon lang kasal namin. Kaya, o sige, tatapusin ko ng alas 6. Tinapos ko ng alas 6, uwi na. Meron pang mga gusto ngayon, oy, magsiuwi na kayo. Makadlaw kay Mat. Okay. At yung kinasal ko sa Dasol, yung babae mismo ang nagsabi. Sabi ng babae, salamat, iginalang mo ako. Iginalang mo ang aking dangal, ang aking purity. Kahit na maraming pagkakataon, inirespeto mo ako bilang babae. Meaning to say, I am telling you, purity ang point dito. Yung mana natin, pure, dalisay, maganda, wala pang nakakapunta doon dahil darating pa lang. Pastor, yung mga namatay na, si Tang Jose, si Tang Kulyan, si Tang Nazario, si Pastor Ino, si Pastor Billy, nasaan sila? They are being comforted in the waiting place where they are being comforted by the Lord. Purihin po ang Panginoon. Amen? But ito, sabay-sabay nating pupuntahan dahil ito ay hindi pa napupuntahan, unsoiled, pure. Okay? Ano pa? Hindi po kumukupas. Alam niyo mga babae, pasensya na kasi kami mga lalaki, may tiwala kami sa sarili namin. Di ba, Brother Roland? May tiwala kami sa sarili namin. Hindi nga kami masyadong nagsusuklay eh. Kasi alam na namin, gwapo pa rin kami kahit na hindi kami nagsusuklay. Di ba, Brother Ton? Oo, gwapo pa rin kahit na kuhan. Kahit anong klase yung gupit namin. Mapakalbo, mapasimi-kalbo, mapagabi conception style, mapabong na bugbog style. Ngay, ano pa, kuhan, gwapo pa rin kami. Pero lang yung babae, ayaw nilang kumupas ang kanilang mga ganda. Kaya ang ginagawa nila, because kilay is life. Pero buti na lang, hindi tayo mga Koreano at mga Chinese. Yung mga Koreano at Chinese, nadakuribot-bot, tikstoy da, paunat, pabanat. Oo, kaya tingnan mo, pabanat. Kaya tingnan nyo si Yun Siri, matanda na, pero banat pa rin yun. Kaya, alang pointos ko dito,
Ayaw nilang kumupa sa kanilang maganda. Pero sa ayaw nyo man at sa hindi, papangit din kayo. Kasanuman ti kapintas mo te taag kuribut-but kan tumot laeng. Dahil tapintas mo manarasanas tumot laeng. Agkupas dahil kapintas. May pinag-pray kami sa Villasis, yung hipag ni Sister Stacy, Sister Chit. Nakita ko yung kanya, beauty, kwan pala siya, nung kabataan niya. Ang ganda niya. Nakita ko yung picture niya nung dalaga siya. Pero nung doon na siya, nung nakiga na siya sa kwan, ikumpara mo yung ganda niya noon at ganda niya ngayon. Ang layo. Di ba? Oo. Kaya, kayong mga may nanay, nakamukha ninyong nanay ninyo, tignan nyo na lang yung mukha ng nanay nyo. Ganyan ang mukha mo pagtanda mo. Di ba? Ganyan talaga. Si Sister Bitsaida, tignan mo na lang yung mukha ng mami mo. Yan ang mukha mo pagtanda mo. Yan talaga, ganyan yan eh. Talagang ganyan yan. Pero ang point to, kumukupas. Kura pa'y kasano kapintas mo tata. Kura pa'y kasano kapintas mo. Kaya, lahat kumukupas. Lahat po. Lahat po ng alahas. Lahat po ng bagay. Kahit itong church natin, pagandahin man natin ang pagandahin. Sabi ni Brother Roland, sabi ni Brother Joseph, nag-uusap sila ni Brother Roland kahapon habang naglalagay kami ng yero sa taas. Sabi ni Brother Joseph, kailan i-repent ito? Sabi niya, after 2 years. Biruin mo, ang ganda ng natin, ang kapal, ang ganda ng kulay ng pinili ni Brother Roland na yero, ang kapal. Kahit na umapak ka doon, hindi gaganon. Pero alam niyo po, after 2 years pala, kailangan nang i-repent uli. Grabe. Ganon pala yon. Ibig sabihin, ang dali palang kumupas. Kaya pati mukha mo, ang daling kumupas. Ang ating mana sa langit, hindi kumukupas. Puribo ang Panginoon. Amen. The Greek word amaranthos, unfading, perennial. Ibig sabihin, pag perennial, yun na talaga. Hindi na magbabago pa. Puribo ang Panginoon. Yun po, yung nakareserba sa atin. Kaya nga po, hindi po siya kumukupas. And last, it is reserved in heaven. Pag sinabi nating naka-reserve na sa langit ito, the Greek word tereo, meaning being guard, ginawagwardyahan, naka-reserba, set aside na. Kaya ang ating mana sa langit ay gwardyado sa langit. Puribo ang Panginoon. Naka-reserve talaga yan. Kaya minsan, awang kwartam, awang kwarta, di lang mabalin nga, tubipingak pailaang dita balitok, dita kat isaldak. Hindi pwede. Bakit? Naka-reserve lang yan pagdating ng panahon. Amen? Kaya ito po, kung dito sa mundong ito, pag umulan, bumabaha. Sa bahay mo, umuulan din pag umulan. Dito sa San Miguel, walang tubig. Kaya walang tulo. Walang tubig. Kaya kung maligo kayo, kayo ang nakakatupad ng tinatawag na recycling. Baka kasi pag naligo kayo, nakatungtong kayo sa batya. Di ba? Pero sa langit, wala ka nang hahanapin pa. Amen. Dito, naaalikabukan ka. Dito, naiinitan ka. Pero doon, wala na. Kaya nga tama yung kanta ko. Sa langit walang lumpo. Dooy walang nakakalbo. Mga ngipin ay kumpleto. Goodbye na sa pustiso. Walang hospital sa langit. Amen. Kasi wala nang kakasakit. Wala nang varicose vein. Wala nang high blood. Wala nang
Diabetes. Puro pagkain na lang. Narinig niya ang pagkain. Itinakbo niya. Puro pagkain na lang yung tumakbo. Okay. So, wala na doon. Purihin pong Panginoon. Amen. Wala nang mainit. Wala na pong anumang bagay na makakasira sa buhay mo doon. Ang sabi ng kanta ko, doon, lahat tayo ay titira sa mansyon. Dooy wala nang brownout. Dooy wala nang masungit. Wala nang chismusa. Pwede natin kata chismusa sa langit? Tanong, may maldita pa kaya sa langit? Sabi mo nga sa katabi mo, wala nang maldita sa langit, ha? Kaya mag-practice ka na. Tumingin si... wala nang maldita sa langit. Okay. So, wala nang maramot sa langit. Purihin mong Panginoon. Ibig sabihin, lahat po ay naka-reserve yun. Naka-reserve na yun para sa atin. Kaya lang, siguruhin mo na mayroon ka talagang mana doon. Tanong ko po, sigurado na ba kayo na mayroon kayong mana sa langit? Amen? Bakit pa kayo... Kaya ang encouragement ko, yung pag-asa natin, ituon natin doon. Nakareserba na yun eh. Kaya that's the source of our contentment. Minsan, umapal tayo mo. Sa totoo lang, naiinggit tayo minsan. Paano natin malabanan ito? Minsan naiinggit tayo. Minsan naiinggit ako kay Karen eh. Naiinggit ako kay Karen. Bakit? Ang sarap matulog noon. Biruin mo, sasakay lang dito dito sa church. Pagdating ng kina Sister Dalisay, tulog na. Sarap ng tulog niya. Sabi ko, galing naman ng batang ito. Nakakainggit. At minsan nainggit ako pag gising niya, sabi niya, Pastor, pumili ka na, kotse kong mga yan. Sa Malasigi, pinapipili ako ng kotse. Di ba, Maan? Ang gaganda ng mga kotse niya. Pag sasakay ka doon, nakahiga ka. Sabi niya, yung mga kotse. Di ba? Nakakaingit. Pag nakakakita ako ng kotse na Lexus. Lexus. Yung Rolls Royce. Yung Hummer. Minsan nasa expressway ako, may umubertik sa akin na Hummer. Wow, ang ganda. Nainggit ka. Pero muling maisip mo, pansamantala lamang yan. Purihin po ang Panginoon. Amen? Makukontento na ako kung anong mayroon ka. Your hope is in heaven. Be contented of what you have today. Meron kang bisikleta, be contented kasi may bisikleta ka. Amen. Meron kang motor, may motor ka na nga. Nainggit ka sa bumili. Wala ka namang pambili. Hulog ka. Tapos, click ang motor mo. Bumili yung barkada mo. NMAX. Bili ka rin ng Aerox. Ano bang mas mahal? NMAX? Himax daw. Ang bibilhin ni McLean. Hilux daw. Okay, so mga kapatid, huwag tayong mainggit. Amen? Huwag kang malungkot kung wala ka mang malaking kayamanan sa mundong ito. Wala kang malaking bahay. Yung bahay mo, pag mainit, mainit rin. Pag malamig, malamig din. Yung uulan din. Yung pintuan mo, pang 411. Tapos yung sahig, hindi siya naka-tiles. Wrap lang. Tapos yung higaan mo, Sheraton bed. Kaya lang, Agranetrut, kawayan pala. Yung damit mo, galing sa UK. Sabi nga, galing sa UK. Yung wallet mo, ang kapal-kapal.
Puro listahan. Puro ID, puro listahan. Hindi, maganda kung puro ID. Puro listahan. Listahan ng utang mo. Yung bahay mo, yung mukha mo, walang make-up, dahil wala kang pambili ng lipstick, wala kang pambili ng make-up. Di bale, mayroon ng mga sweetie. Pero mga kapatid, ano man yung nararanasan natin dito, our uncomfort today, there will be a future comfort reserved in heaven. And no one ay wala pong makakakuha yan dahil nakareserba na para sa iyo. At hindi ginawa ng kamay, kundi ginawa ng Diyos para sa atin. Alam niyo po, ang gandang mangarap, pero hindi pangarap lang yon. Talagang mangyayari. That we will be in heaven. Naranasan niyo ng makurunahan dito sa mundong ito? Naranasan ko nung ako ay grade 6, hindi ko naranasan makurunuhan. Yung konswerte ng kukurunahan, naranasan ko maging konswerte ng makukurunahan sa Cagayan. Nagmarcha kami, papunta sa stage, sa trono, nakaganyan ang mga espada. May mga loses. Tapos kinukurunahan ka, binibigyan ka ng scepter. But you know, there will come a time that the King of Kings and the Lord of Lords will crown you with a crown of gold. At dadaanan mo ay the streets are made of gold and the gate are made of pearl. No sin can enter there. Ibig sabihin, dahil walang kasalanan, tayo lang ang makakapasok doon. Purihin po ang Diyos. Yan po ang mana natin sa langit. Yan ang pag-asa natin. Hindi po nawawala. Hindi po kumukupas. Nung una akong maborn again, iprinits na ito ng aking pastor na mayroon akong bahay sa langit. At yun pa rin ang aking pinanghahawakan at ipinapangaral ko pa rin sa inyo ngayon. Mga kapatid, mga kaibigan, magpursige tayo para po sa mana na hindi po kumukupas. Niling kong tumayo po tayong lahat. I want to close na sasabihin sa inyo, if you want to know the description of our heritage, o ang mana natin sa langit, read Revelations chapter 21 and 22. Meditate on it at basahin mo. Pastor, hindi literal yon. Literal man yan o figurative. Just read it devotionally and you will be encouraged and you will be contented of what you have. And whatever the things that will come to you, maalala mo pa rin. God reserved an inheritance to me in heaven that even Satan ay hindi niya kayang nakawin yung manang yon dahil inihanda ng Diyos sa akin. Lastly, John chapter 14, verse 1 to 3, sabi niya doon, saan kumang agpulkok ti pusoyo, mamati kayo ti Diyos, mamati kayo mat kanyak. Iyabalay ni ama kadado apagyanan, kaya saan kumang kasta, kinunak kumakada kayo. Inak iti saganaan kayo iti pagyanan. Kaya inak iti saganaan kayo iti pagyanan, umayak tumanen, tapno alaan kayo, kat sa dino man ngayang ko, adda kay mat kuma. Heaven is sounding sweeter all the time. Heaven is sounding sweeter all the time. That is our home. Let us bow down our heads for a moment. I don't know kung ano yung mga uncomfort na naranasan mo sa mundong ito. Yung discontentment mo sa mundong ito. Yung mga bagay-bagay na hindi mo naranasan sa mundong ito. Kapatid, our hope is in heaven. Our hope is prepared in heaven. Incorruptible, unfaded, undefiled. Purihin po ang Panginoon.
Hallelujah. Glory to your name. Let us just bow down our heads for a moment. Glory, glory to your name. Awitin po natin yung awiting banal mong tahanan. And let us desire that as we are preparing to go to that place, to our home, and we are away from our home. Nandito pa rin tayo. Home away our home. But our home is in heaven. Kaya natin na manahan na siya sa atin in preparation for that eternal home that we have. Ay dulog sa'yo. Sabi mo nagpapakumbaba. Sa'yo ay pumisan, loobin mo. Purit pagsamba, maghari ka, O Diyos. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, yan po ang desire namin. Hindi po lingid sa iyo na kami po, O Diyos, ay manlalakbay sa mundong ito. Gaya ng aming napag-aralan sa chapter 1 verse 1, we are pilgrims. Manlalakbay po kami sa mundong ito. Ngunit salamat, pinili nyo kami. At dahil pinili nyo kami, mayroon kaming buhay na pag-asa. At salamat po sa basihan ng aming pag-asa because of your mercies. Because you are alive. And today we have discussed because of our inheritance. Panginoon, nihanda mo po ang aming mga buhay. Marami po kaming mga hindi nararanasan, Panginoon, mga naranasan na hindi kaaya-aya sa mundong ito. Minsan nawawalan kami. Minsan wala kaming mga enough na mga pangangailangan na kagaya ng mga iba na materially they are abundant. But Lord, thank you because our abundance come from you. Ang aming kasaganahan ay hindi yung nawawalang kasaganahan, kundi kasaganahan na nanggagaling sa inyo, O Diyos. That you said in your word, O God, in Philippians 4:19, that you are supplying our needs according to your riches in glory. Lord, we thank you because our riches and glory is in heaven. And even while we are here on earth, the riches and glory that we are experiencing comes from you alone, O Lord. Ikaw po ang nagsusupply ng aming pangangailangan. At ikaw po ang nagbibigay nito. At higit sa lahat, dahil ikaw po ang naghahari sa aming mga buhay, nagkakaroon po kami ng satisfaction and contentment in what we have, in whatever situation we are in. We are contented, we are satisfied, we are hopeful, Lord, that there will come a day that we will be with you and we will experience the inheritance, yung mana na inihanda mo sa amin. Mana na hindi kumukupas, mana na hindi nabubulok, mana po na banal at para lamang sa amin. Thank you, Lord. Ngunit bago namin matanggap ang manang yan, tulungan nyo kami gaya ng aming inawit, na Panginoon, maging daluyan kami ng iyong pagpapala. Ikaw ang lumuklok sa aming mga puso. Gawin mong banal na tahanan ang aming mga buhay. Dahil Panginoon, pag nangyari ito, lupa man ay langit na rin, dahil ikaw po ang gumagabay, ang nagluluklok sa amin. It means, Lord, we are satisfied of what we have,
because you are with us. Kaya ang pag-asa po namin, Panginoon, hindi sa mundong ito, hindi sa tao, hindi sa sino man, kundi sa iyo lamang nakatuon ang aming mga mata ng pananampalataya. Thank you very much. All the glory belongs to you. In Jesus' name. Amen. Nawitin po natin muli. And may I call Pastor Ryan J. to please pronounce the benediction. Ngunit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. The love of the Father, the grace of our Jesus Christ, the sweet communion of the blessed Holy Spirit, be with us now and forever. Everybody says, Amen and Amen. Magandang tanghali po sa bawat isa.